Hello mga mamish! Welcome back sa aking channel. So, for today's video, I'm gonna share with you kung paano ko pre-process yung passport or how did I apply passport for Mushu. Ginawanan ko siya ng passport last time kasi we might go back to Taiwan by next year. Ginawa ko na tong video ngayon kahit gising siya kasi baka makalimutan ko na naman kung paano yung step by step, you know. Alam mo na, utak natin mga mamshi, medyo marupok na. Kasi rupok natin, di ba? So, yun, wala akong choice. The first thing you have to do is book an appointment. You have to go to passport.gov.ph. Dito kayo pupunta sa website na to. Pinatulog ko muna si Mushu para tuloy-tuloy na tayo. So, like I said, pag nakapunta na kayo sa website, kailangan nyo muna mamili ng site kung saan kayo pupunta. Then, pag nakaupili na kayo ng location, sa next page is yung appointment date. Pag nakapili na kayo ng date, lalabas naman doon yung appointment time. Pagka-proceed nyo, doon nyo napipilapan yung, eto na yung lalabas dyan. So, let me remind you, mami ha, hindi ikaw ang magpapa-schedule yung anak mo. So, yung details ng anak mo, ilalagay mo dito. Pero, syempre, wala siyang cellphone number mo ilalagay mo. Wala rin siyang email, so, email mo rin ang ilalagay mo. Ang pinaka-importante dito is yung name niya, age niya, birthday, and address. Yun yung mga importante dito. Pag na-fill upan nyo na lahat, make sure to double check na tama lahat yung in-input nyo doon, especially yung email address nyo din, mami, kasi you will receive the confirmation ng appointment sa email mo. Sa Pampanga kasi tumatanggap sila ng walk-in, I think first 100 yata, I'm not sure kung 100 or above, but you have to be there early in the morning kasi mahaba rin kaagad yung pila. Hindi ako sure kung sa ibang site ganun din. Kung walk-in ka, you have to inform kung sino man yung naka-assign doon. Then I think they will give you paper to fill up. And then syempre, kung sino yung papaschedule mo, siya isusulat mo doon ha, hindi ikaw, okay? Huwag kang makulit. So yun na, if you finish that, I think you need to return the paper dun sa security. Mostly kasi security guard yung mag-a-assist sa'yo doon. Sa Pampanga, I'm not sure sa ibang site kung ganun din. Tapos na tayo sa pagkuha ng appointment. Punta naman tayo sa requirements. Number 1 requirements is PSA. But since Mushu is 2 months old, hindi ako nakakuha ng PSA. Because according to them, available lang ang PSA pag 6 months and above na yung baby. So, I asked them kung anong pwede nilang i-provide sa akin para makakuha ako ng passport. So, they give me this one. Wait lang. Cover ko lang yung... Ganito yung binigay nila sa akin. You just have to tell them na kailangan nyo para sa passport, then they will give you same like this. Yung birth certificate, kailangan din nila, hahanapin siya sa DFA, so you need to bring the original and you have to photocopy that also. Valid ID, kung sinong kasama ng bata, then you have to photocopy that as well. Tapos in my case, I'm married and then foreigner si daddy niya, hinanapan ako ng ID ni daddy niya. Hindi ako sure kung hahanapan pa rin ng ID si daddy kung hindi kayo married or kung Pilipino siya. Pero just to make sure, magdala na lang kayo. Kasi ang hirap maghanap ng Xeroxan, especially kung hindi mo kabisado yung lugar na pupuntahan mo. Ang hassle die. So, yun lang. Appointment schedule, PSA, valid IDs, and then photocopy ng ID ni daddy, photocopies ng mga dala mong requirements.
So, yun yung mga kailangan mo. Make sure nyo na prepare nyo na lahat, kumpleto yung requirements. Pagpasok nyo sa loob, dire-diretso na processing, encoding, and then picture. Sa akin kasi, pinadeliver ko na lang siya para hindi na masyadong hassle pick upin. Kasi ganoon din naman kaysa mamasahe, delivery na lang, hindi pa kami pagod, diba? So, if you're getting passport for your babies, I hope this video helps. And good luck. Bye!